Hey guys, may bisita kami. Hello. Sino siya? Kita ba? Chocolate truffles. Yes. Happy Valentine's, ate. Oh, this one too. That's for mama. Chocolate. Sign of spring. Ang tinatanong niya kung recommended daw ba namin ang Ireland for a single person and audit senior. Ang medyo dream country din naman namin, I think before, di ba, yung kunyari like New Zealand. What are the opportunities for growth in terms of technical accounting skills as compared in Philippines? Like yung work experience din is malaking factor for your growth. Oo, kaya nang napapagsabayan. Hindi naman sabayan, kaya ko nang makipag-usap nang hindi ko kailangang mag-prepare. Is there an opportunity for promotion if you applied as an audit senior in an audit firm? Sus naman. Palang gusto. Like and subscribe. Okay, hello. Leon. Leon. Lagyan ko na ng water or pag may enchada. Ay, sige pala ganyan. Hey guys, may bisita kami. Hello. Sino siya? Welcome to our home. Kaya boy. Wala nakakakilala sa kanya. Sikat to sa Ireland. Siya. Ayun. May ano kami ngayon guys. Part 2. Part 2 ng vlog namin with Kuya Boyet. After a year, yeah. Ayan, naka-set up na kami. Ito ang ano, behind the scene. Behind the scene ng vlog. Susunod magkita naman tayo nang hindi nagpa-vlog. Kaya, Oo nga, ano lang. pasal lang kayo dito. Kaya kami Oo. pasal sa inyo. Mas mahirap kasi pag tayo. Ang dami natin. It's Valentine's Day. Pero nagpa-vlog kami. Gusto mo pa rin. Ayun. Ang dugit mo ngayon, no? Tingnan mo yung mukha mo. Titignan ko. Mm. Yan pa lang yan. Pailaw ka. Ganda play mo ganyan, oh. Dalawa na yung babies namin. Dalawa na yung anak namin. So, one is 6 years old and then si Leon nga is yung kaka 1 year old lang. Kailan kayo pumunta ng Ireland ulit? 2022. So, 4 years 4 years na. Wow, 4 bilis years. ng panahon, Bilis. no? So, Hello. Ayun, my name is Mark. I'm a CPA also. Nag-work ako mostly sa bahay lang. Oo. Then, yan. So, madalas kong, ako yung bantay kay, kay Leon. Thank you for inviting us dito sa inyong bahay ulit after a year. Nandito ulit tayo with Mama Kare and Mama Kare. Sorry. With Carissa and Mark, ang mga accountants dito sa Pinoy accountants dito sa Limerick. Naka-timer naman na to. Kita ba? Kita. Bakit parang ang puti ko dyan? Ay, bawal mo. Okay. Saan ko yung pictures? Ano, naka-timer na. Timer lang. Oh, isa pa. Timer pala. Yay! Diving na naman si Mary! Balu! Grabe mo talaga. Timing mo talaga sa akin. Magpapagdaw kami. Pulutan. Ano? Pansin. When we're outside. Pero sumagay sa side. Okay. The next day.
tell the story. When the Ireland team won a football, teacher teach the class the song. Which song? The Ireland song. Can you sing it? Ireland, Ireland, together standing tall, shoulder to shoulder, we answer Ireland's call. Galing niya. We answer Ireland's call. Wait, we have to say we answer Ireland's call 2 times. Oh, 2 times. Good job. I like that song. Oh, wow, 5. Really? So guys, nakabili ako ng regalo ko for Mama and Penpen ngayong Valentine's. Medyo late na kasi Feb 15 ngayon. Hirap kasi lagi kami magkasama ni Mama, hirap magbigay ng gift. See in the bag. I think Papa got something for Ate Penpen. Get it, Did you man. get the journal for Penpen? You already got the journal, I Papa. can't see. This? Yeah. Chocolate truffles. Yeah, show it to the camera. Chocolate truffles. Yeah, that's Happy Valentine's, ate. Oh, this one too. That's for Mama. Chocolate with rice. It's chocolate truffles too. Happy Valentine's, Mama and Penpen. Get it. Sign of spring. Ang ganda, oh. February, ano nga yan? February 15. We got a spring sign. Wow. Wala mo ng buwan. Yan siya kumain. Hello guys. So nandito tayo ngayon sa bahay. Dito tayo mag-vlog no, Mama, kasi maulan. Actually trinay namin pumunta sa labas kaso ayun, maulan saka wala kami mahanap na kapihan para mag-discuss ano. Ayun. Ayun, kaya dito. Minsan lang naman to. Although nagpo-vlog naman tayo dito sa sofa. Sobrang bibihira kasi minsan kapag sit down vlog kami, doon talaga kami sa kusina kasi medyo doon kami. Madilim kasi. Oo, madilim ni. Yan lang lights namin. May topic tayo for today's video. May nag-comment sa amin regarding nga lang to sa accounting, so sa profession namin. So, yun.
hopefully mag-stick around din kahit hindi kayo accountant. Pero medyo related din naman siya sa work-life balance din, no? Siyempre hindi in general. Siyempre hindi lang naman accountant yung hybrid ganyan or remotely working from home. So may makaka-relate lang din naman siguro. Yeah. Pakita mo yung merienda na. Ayan. Ito ang aming pagkain. Pita? Pita yan, ma? Hindi. Garlic naan. Garlic what? Hindi, bread. Garlic bread. From Tesco. From Tesco. And then, ito is mga crisp lang. Tapos, yun, may kapakapi lang. Yun lang. Si Leon ay takam na takam sa bread. Kasi ba kunin yung chips, babe? Yan. Basahin mo yung comment, ma. Medyo mahaba yung questions actually. Pero maganda kasing cover, no? May mga nag-message din talaga sa atin, no? And nagko-comment about dito sa work namin dito sa Ireland as accountants talaga. So, yung comment niya or yung questions niya, ito. Thanks for sharing po. Sana po more videos po about your work life as an auditor accountant in Ireland. Yun. Yun, di ba mag-vlog ka nun, be? About, Oo. kung ano yung buhay na, paano yung buhay natin. Oo. Mag-day in a life kami. Kasi may mga curious kung paano namin nagagawang kami lang, wala kaming childminder. Paano yung remote work setup namin habang inaalagaan si Leon saka si Ate Penpen. So yun, maganda sigurong ipakita natin. So gagawin ko siya by this coming week. Yan. Sige. So, yung questions niya, would you recommend Ireland for a single person and audit senior? Bali, parang meron siyang 1, 2, 3, 4 questions to. So, unahin muna natin. Would you recommend Ireland for a single person and audit senior? And siguro for context, no, normally kasi, pagka nasa external audit industry ka, or yun nga, yung mga financial statements audit, industry or firm, yun kasi yung work ko. Even before, di ba, no, nasa Philippines pa ako and nag-move kami to US, to Jamaica, and then ultimately here nga sa Ireland, yun pa rin naman yung work ko. So, ang tanong niya kasi is yung pagiging audit senior. So, normally kasi yung role namin, di ba, mag-start ka as a staff or associate, and then you can get promoted to audit senior or equivalent ng supervisor, and then normally as audit assistant manager, and then manager, senior manager, next is director dito sa Ireland, director, executive director, and then partner. So, yun normally yung path mo dun sa ladder. Yeah, oo. And then, yun nga, ang tinatanong niya kung recommended daw ba namin ng Ireland for a single person and audit senior. And normally, kapag audit senior, may, normally mga nasa like 3 years experience na siya, work experience na Pero siya as sa a senior? Or overall? Hindi, overall na yun normally. Pero pag 3 years, hindi pa siya talaga experience as audit senior, di ba? Ayun, pero yun nga, minimum dito sa Ireland is audit senior talaga. So, hindi ka makakapag-apply ng sponsorship kapag associate yung applyan mo. So, yun muna. And karamihan talaga ng na-sponsor dito sa Ireland is external audit. Yun yung medyo problem actually dito. Medyo mahirap mag-move from Pinas to Ireland kung nasa industry ka or nasa private ka. And yun nga, na-experience na rin namin yan. Like, may mga kakilala kami nag-try. Medyo mahirap talaga siya. So, kung plan nyo talaga na lumipat, di ba, mag-abroad, I think ang pinakamadaling way talaga is mag-stay ka muna sa external audit. Ikaw, anong tingin mo? Ayun. Actually, outright sasabihin kong yes. Dahil yun talaga parang majority din yung lagi kong wordings ngayon, majority din ng mga kakilala namin dito na accountant is nag-start as senior and then single person din sila. So yun, malaki din yung chance mo na ma-progress or ma-promote here. So ayun, outright kong sasabihin na yun talaga din yung normally yun nangyayari. Kami lang din yung medyo hindi on the path ng senior na dumating dito kasi si Mama Hare is experienced na sa Pinas, so manager siya na hire dito and then naisama niya kaming
kami ni Pen nung time na yun. Ako naman, oo. Like, recommended ko. Like, overall, okay naman. Di ba na cover naman natin in previous vlogs na okay naman yung life natin dito sa Ireland, di ba? Of course, merong mga hindi okay na, di ba, merong mga disadvantages din nga as mentioned or consequences. Pero, kung i-weigh ko pa rin talaga, okay naman. Okay yung living situation namin dito sa Ireland. So, mare-recommend ko talaga din na kung may opportunity kayo, try nyo, 'di ba? Try nyo mag-work dito sa Ireland. Even for single, I think mas madali, no? madali nga. Mas madaling lumipat kung single. Kasi, syempre, konti lang yung poproblemahin mo, like yung logistically, 'di ba? Mas madali ka makahanap siguro ng bahay, like kung mag-house sharing ka, mas madali, unlike kung family kayo na kailangan buong bahay yung, 'di ba, yung i-rent mo, yung hanapin niyo for the family, lalo kung dalawa na yung anak niyo. Yun yung medyo mahirap. So kung single ka, marami dito, 'di ba? Ang dami namin na nagiging staff talaga na from Pinas or from other countries din, like meron mga galing Dubai, kahit hindi Pinoy, 'di ba? Galing ibang European countries like Malta, ganyan, 'di ba? Lumilipat sila as single dito sa Ireland. And sa level ng audit senior. Siguro yun lang ang suggestion ko before ka lumipat dito as audit senior, make sure lang siguro din na may enough na yung experience mo as audit senior kung sa ka man manggagaling, let's say kung sa Pinas. Kasi kung let's say newly promoted senior ka, though meron pa rin mga nakakapasok, no, kahit newly promoted senior, pero baka medyo mahirapan ka, baka mag-adjust ka, di ba? Sobrang laking adjustment kasi iba yung experience ng senior sa Pinas versus senior dito. Masyado ring malaki ring responsibility. Or eto is from lang din, may experience lang din, sa firm lang din namin kasi hindi ko rin naman alam kung paano yung expectation or yung situation sa other firms. Pero based dito specifically sa office namin, medyo mabigat na din yung role ng senior, di ba? Big Four din eh. Kasi pag Big Four ka, medyo heavy yung expectation sa'yo. Parang kailangan magaling kang mag-perform. Medyo performer ka. Yun, medyo siya. Syempre kasi ginasusan ka ng firm, di ba? Nirelocate ka ng firm. So, ang expectation sa'yo, makaka-deliver ka ng maayos, 'di ba? So kung hindi pa ganun katatag yung experience mo and yung loob mo doon sa Pinas, yung sa experience mo sa Pinas, baka medyo mahirapan kang mag-adjust dito. Kaya kung ako, maganda sana kahit alam mo, kahit hindi ka pa AM or manager, okay, I think okay yung level ng audit senior na lumipat eh. Parang yun, I think yun yung right timing, 'di ba? Pero as much as possible sana may experience ka na as audit senior sa Pinas, yun. So like, ibig sabihin, nakapag-handle ka na ng engagement on your own, nakapag-report ka na directly to your partner, di ba yun? Okay, nakahandle ka na on your own ng client, and then multiple yung client na hawak mo. So, yun yung suggestion ko. And then, ayun nga. Yun yung first. Wala ka na. Pero yun, okay naman dito sa Ireland. Like, personally, syempre bias kami kasi nandito na kami. Pero sa number one ko talaga na gusto talaga dito, and nasabi na rin namin previously, is yung opportunity mo, 'di ba? Yung chance mo na maging citizen dito is mas madali, tingin ko, 'di ba? Compared mo to other European countries. I think yun yung pinaka advantage talaga dito, oo. Pero to be honest, and I think na-mention ko na rin before, 'di ba? Kung tayo siguro wala pa tayong anak, 'di ba? Baka i-consider ko pa mag-explore, 'di ba? Na other countries. Kasi kami like ang medyo dream country din naman namin, I think before, 'di ba, yung kunyari like New Zealand, 'di ba? Yun yung medyo hindi natin na-explore, 'di ba? New Zealand, Australia. Oo. So, para lang 'di ba? Para lang pag mag-weigh ka, na consider mo lahat ng options. Kami kasi syempre may anak na kami. And then may mga friends kami dito. So, parang medyo naging talaga, hindi na namin tinry mag-explore sa other country. Na-offeran din kasi kami agad dito, kaya nag-grab na din namin. Pero yun nga, kung may opportunity kayo, kung may time pa naman kayo, why not, i-check nyo din yung other countries, di ba, na options, and then tsaka nyo i-weigh kung ano yung tingin nyo is magsuswak sa inyo. And then sa gusto nyo maging lifestyle. Siguro kasi yun nga, ang problem lang din kasi dito, di ba, sobrang layo sa Pinas. Yun talaga yung medyo hindi ko nagustuhan. Kaya ngayon, di ba, ilang taon na kami, hindi pa rin kami nakaka-uwi ng Pinas. So, yun. Ayun, saka mas madali din kayo makauwi kung single kayo, and then
wala pa kayong mga kids, mas madaling makauwi sa Pinas kasi yung pamasahe, ganyan. Yun lang consider nyo, ganyan. Pero yun, kami family, tas kailangan talaga mag-ipon kapag uuwi. So yun, kailangan super planado pag uuwi kapag family. Ayun, yun na yung first question. Second question, Mama. Yung second question niya, what are the opportunities for growth in terms of technical accounting skills as compared in Philippines? Actually, halos same naman siya. Like, same din siya nun like sa firm ko sa Philippines, di ba? And I think sa Big Four, very common naman. Like, may like in-house training. Normally talaga yun. Kasi kailangan mong maging updated, di ba, sa skills mo, sa mga changes ng standards. So, regular yon, like may mga requirements talaga na dapat makomplete mo yung mga web-based learning, so may mga attendan ka na training, ganyan. And then, dito din kasi sa Ireland, di ba, may pinag-usapan kami like yesterday, I think, di ba, parang yung may pagka-accountant ka dito, like CPA ka dito, pwede ka nga apply for ACA or ACA or CPA Ireland, 'di ba? So para ma-enhance mo yung certification mo as being a CPA in the Philippines, yun yung pwede mga options mo, 'di ba, para ma-further pa yung skills mo. And maraming gumagawa dito sa atin noon. And yung ACCA na mention ko and ACA, parang yun yung mga chartered accountants. Parang equivalent din siya ng CPA dito. Oo. So normally yung mga accounting or accountancy student dito, yun yung mga tinitake nila para maging license sila dito na accountant. So tayo, pwede natin i-take din yon, and may mga makikredit din tayong like mga subjects. So parang I think limited na yung mga magiging requirements natin na Hindi na buo. oo, na examination kapag gusto mo mag-take ng exam. So may mga opportunities na for growth talaga. And then yun nga, kung gusto mo syempre i-further yung career mo, like let's say gusto mo maging signing partner in the future, 'di ba? Yun yung mga kailangan mong i-take para maging qualified ka dito na para magpirma or signatory dito. Outside naman din sa pagiging CPA, CCA, ano pa ang pwedeng opportunities? For growth Mm. in terms of technical accounting Technical. skills. May ano din I think may mga pwede din yung mga management trainings. Oo, mga ganun. Yung mga And then, certification. I think yung company din namin i-sponsor din ng mga ganun. Like, pwede ka mag-apply for that. I think sa department namin kasi may mga hindi sila CPA, hindi rin ACCA yung kinukuha nila. Other certification, pero nakakakuha din sila. One of the benefits here. Also. Yeah. So normally sa mga auditing firms or accounting firms, nagbibigay naman sila ng benefits nga in terms of like studying or furthering your skills. Like yun nga, may mga study leave, may mga parang bonus, pero depende yun depende sa mga firms yun. Parang not all ng firms nagbibigay ng ganung benefit at ng same benefit. So aralin nyo din siguro yun. Magandang tanong din yun during interviews. Yeah. So kung may offer silang ganun. Yeah. So kung mamimili kayo ng firm na accept nyo yung offer, i-consider nyo yung ganung benefits. As mentioned, hindi lahat ng firm nagpo-provide ng ganung benefit, and hindi lahat is pare-parehas yung in-offer nila na ganung benefit. Saka hindi lang yun, hindi lang classroom training, hindi lang certification. Like yung work experience din is malaking factor for your growth. Oo. Yeah. Of course. Saka yung pakikitungo sa iba't ibang lahi, yan. Kung wala pa kayo experience there, magandang experience yun dito kasi katulad ko, kahit hindi naman ako sa audit, sobrang dami ko natututunan, 'di ba? Oo. Iba din talaga. Like feeling ko nung lumipat ako dito sa Ireland, parang totally bagong experience siya, bagong learning talaga siya. And totally, I think, na-change talaga how I work, di ba? And yung mindset ko, parang ganun. Kasi kahit paano, i-adapt mo din talaga kung paano sila mag-work dito. Quick background lang din, kung first time yung nanood, si Mama Kare ay nakapag-work na sa US at saka sa Jamaica. Yeah. And sa Philippines, di ba? And then, syempre, Philippines. So, yun. As mentioned by Papa Mark, iba din klase talaga yung on-the-job training, di ba?
na mapoprovide ng mga auditing firms dito sa Ireland para ma-enhance yung skills mo. Admittedly, syempre, alam mo yun, stressful pa din, di ba? Nakakapagod pa din, pero ganun talaga, I think ganun talaga yung nature ng work. Pero nandun pa rin naman yung, masasabi ko mas okay yung work-life balance dito kaysa sa Pinas. Oo, sobrang layo pa din naman. And ngayon, sobrang okay naman, ano? Mm-mm. 'Di ba? Parang kahit paano naka-adjust na kami sa yun nga, yung sa work-life balance issues namin before. Ngayon, medyo okay na, nabamanage na namin ng maayos yung work-life nga namin, di ba? Pero yun nga, matagal na process siya na pag-a-adjust. Hindi lang siya 1 year ganyan. So, kung kunyari, kung bago kayo dito, nahihirapan kayo, Give it time. time lang. Give it time na mas mag-i-improve pa yung like kahit financially, kahit struggle sa work, ganyan. Kasi minsan busy ka ngayon, Sa ibang araw. sa ibang araw maging okay naman. Yeah. So, ikaw, ang tanong ko sa'yo, Papa Mark, ano yung, ay, naku, kumain na ako, ang pakain yan. Bawal. Yung tinapay lang. Bigyan mo tinapay. Ang tanong ko sa'yo, Papa Mark, ano yung mga skills na na-improve mo since nung mag-join ka dito sa Ireland? Siguro malaki yung social and English din. Kasi like si Mama Kare, confidence din actually. Si Mama Kare kasi syempre lagi kayong magkasama. So saksi siya sa sa kung anong skills ko, kung anong level ko pagdating sa mga Englishan ganyan. Sobrang hina ko talaga. Pero Confidence kasi, di ba? Oo, siguro confidence din. Saka syempre rin sa tao kasi nung nag-work ako sa Jamaica, parang kulang yung confidence ko. Tapos lagi kong iniisip na hindi ko kayang work. Tapos lagi akong kinakabahan kapag may meeting. Lalo na pag pa lang, magpe-prepare pa ako ng mga small talks, ganyan. Pero ngayon, Natural na. hindi naman natural. Parang, I mean, ang laki ng improvement ko. Like, kaya ko nang Oo, kaya na papagsabayan. hindi naman sabayan, kaya ko nang makipag-usap nang hindi ko kailangang mag-prepare. Weekly catch-up ako sa manager ko. Dati kasi, yung umpisa, parang kailangan pang mag-prepare, ganyan. Pero ngayon, casual na lang, abang ko na lang yung time, then, kung ano na lang mapag-usapan, ganon. Tapos, yun, yung English ko naman, feeling ko, malaking improvement din, pero ganun pa din, barok pa. Lalo na pagdating ng banda alas 4, ganyan. Hirap Tsaka na ako pag mag-English. Thursday, Friday na, pagod na mag-English. Lalo na, kasi ngayon may staff ako. Parang kailangan ko siyang turuan. Tapos, minsan mag-uusap kami ng 2 hours, ganyan. Pagdating ng second half, nung usapan namin, pagod na ako. Ganyan. Nakapagod talaga. Oo, nakapagod talaga. Pero yun, feeling ko ang laki din talaga ng naitulong nung company namin sa professional development ko, professional skills, saka sa personal din. Kasi ngayon, 100% work from home ako, tapos konti lang din yung social ko. Kaya pagka may mga event sa Dublin, ganyan, may event sa office, tinatry kong pumunta kahit na medyo kinakabahan ako kung paano ko sila kakausapin or baka maging wallflower lang ako, parang gano'n. So, yun. Pero, sobrang enjoy din. May mga experience ako na, kasi medyo kampante na rin ako dun sa mga tao, ganyan. Saka wala akong ka-work na pila. Grabe. Hindi kasi, di ba, minsan may Minsan nakaka-conscious din naman kasi Nakaka-conscious talaga pag kapag may ka-work kang Pinoy, di ba? Pero ako, okay lang naman. Okay ako lang, gusto ko may ka-work ako na Pinoy. Kasi, Kasi, mas, umaasahan mo naman talaga yung mas mga umaasahan Pinoy. pa rin. Oh. Tsaka madaling kausap. Siyempre Tagalog. Tagalog, minsan pag one-on-one kayo. Oo. So, Pero ako yun, gusto ko sa department namin or even sa mga kausap ko, wala masyadong Pinoy. Pero kasi, support din ako nila Mama Kare. So, minsan may mga Pinoy na nagre-reach out sa akin. Pero sobrang madalas kong ka-work is international. Mga ka-team mo. Oo. Ako naman, tingin ko ang dami ko rin natutunan talaga. Like, di ba? Parang kung i-compare ko yung experience ko dito versus sa experience ko sa other countries. Iba talaga din. Parang dito ko talaga din natutunan
halos lahat, 'di ba? Parang na-unlearn ko yung mga hindi magaganda. And then kahit papaano, 'di ba? Natutunan, medyo nakaka-adapt ako dun sa mga magagandang work ethics nila and mindset nila. Ayun, kasi iba din talaga eh. I think maganda rin pala ba i-topic yun, no? Iba din kasi yung like yung mindset and kung paano mag-work yung mga Irish, 'di ba? Compared sa US or sa mga Jamaicans, iba din. And then yun, na-enjoy ko talaga yung pakikipag-work sa kanila. Do mahirap, pero yun nga, ang dami kong natutunan like sa pagmamanage, like tamang pagmamanage ng client, ng team, pag-build ng relationship sa team mo and then sa client mo din, like yung mga ganun. Though medyo technical na din siya kasi kaya ayoko na masyadong i-cover, pero like overall, I feel like dito talaga din ako natuto, 'di ba? Kaya kahit mahirap, ine-enjoy ko na lang din. And ako kasi personally, like, na-enjoy ko din talaga katrabaho yung mga kawork ko, no? Yun din siguro parang swerte tayo. Kaya kahit hindi ganun ka okay yung sahod. busy. O kahit busy, ganyan. Pero ako, gusto ko din kasi talaga yung mga kawork ko. Like yung mga superiors ko. Sobrang bait nila sa amin. Very considerate sila sa amin. Kaya yun. Lalo ngayon, di ba, na may dalawa kaming anak, di ba? Sobrang luwag nila, parang hindi nila kami masyadong pine-pressure and very understanding sila kung may mga family event, mga kailangan attenan o walang problem sa kanila talaga. Pag-visit sa GP. Yeah. Yun ang sinasabi nung parang magpapaalam ako sa manager ko na mawawala ako ng 2 hours, 1 hour, ganyan. Hindi, sige, okay, ano mo na lang, pero English yun na. Ilagay na lang sa calendar, tapos mag-out of office, para kung sakaling may maghanap, alam nila, ganyan. So, yun. Yun, kaya Napaka-family oriented. siguro, especially din talaga, kasi feeling ko hindi din naman lahat ng like office team ng environment natin. Swerte lang din. Swerte lang din. Though, I'm not sure kung mag-agree lahat din, pati yung mga ka-work natin, no? Oo. Kung same experience. Pero ako sa ganun talaga, like, ayun, parang feeling ko kasi kahit pa paano may na-build naman na akong relationship, 'di ba, sa mga boss, kahit pa paano, kaya yun. Kaya, ayun, Sige, lucky next and na, blessed. And then yung third question niya, is there an opportunity for promotion if you applied as an audit senior in an audit firm? Yes, oo. Maraming opportunity. Parang yun din talaga yung maganda sa external audit. And I think similar din naman to sa Pinas or sa other countries na halos walang limit, no, sa promotion. Though masabi ko, 'di ba, usually nagkakaroon ng bell curve, 'di ba, kapag promotion. Siguro familiar kayo diyan. Pero normally wala namang issue dito when it comes to promotion. Like kung magaling ka talaga, kung nagpa-perform ka, nakaka-deliver ka talaga, susuportahan ka naman ng mga boss mo, ng mga ka-teammates mo. So, yun, may chance ka kung audit senior ka mag-start dito, ang next step mo doon is audit assistant manager. So, yung iba nga, di ba, 6 months lang napopromote na to assistant manager. And then to manager, ayun, senior manager. Depende so, yun. nga sa performance. Depende din talaga sa performance. Nabanggit din namin yan sa culture shock. Like, you have to show din talaga yung skills mo. And to you, voice out. you need to voice out kung gusto mo ma-progress, ma-promote ganyan. So, yun. Ano pa? Ikaw, sa amin meron naman. Meron din. Like, yun, same din naman sa external audit. Sa, ang tawag naman sa kanila is client facing, client support. So, kami naman yung client namin sila. Parang ganun yung sa finance. So, may opportunity for promotion din naman, ma-progress. So, mahirap lang, hindi siya katulad nila na, yun nga, na kung performing ka, malaki yung chance mo na ma-promote. Pero sa amin kasi, para siya, kasi parang industry na yung sa finance eh. So, limited slots lang din yung mga positions. Kung hindi mag-resign o hindi... Kung walang mag-resign, hindi mag-progress yung nasa taas mo. Baka hindi ka rin mag-progress. Or marami kasing, like sa company namin, sobrang daming positions. So, and then may mga internal hirings din. So, kung gusto mo talagang ma-promote or mag-progress, try to search any opportunities outside you.
outside your department. May marami akong nakikita din, like kunyari may mga maternity cover lang, tapos eventually nagiging permanent na sila sa role, ganyan. And then may mga dati manager lang sila, ngayon dilipat sila sa ibang department pero senior manager position na kukuha din nila. Pero okay naman. Ayun, so yung next topic, Next question. yung next question is pros and cons Of being an accountant. of being an accountant. Ayun, Dito sa Ireland. oo, siguro next time na natin siya medyo mahaba na. Saka ano siya, medyo malawak din siya na para pag-usapan, pros and cons siya. So kung idudugtong natin dito baka mautay isang oras, diyan. Ayun, ila-line up na lang namin din yung pros and cons Kasi maganda siyang i-topic separately. Oo. So, ayun. So, yun. Abangan nyo yung mga susunod na topics namin. Yung work-life balance na yung day in the life, yung day in the life namin as family of 4 na remotely working and then hybrid. So, abangan nyo yun. So, yun. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching and please subscribe to our channel. And then, yung mga subscriber natin outside the Philippines, pa-hype po nung video. But outside the Philippines. hindi pa siya available sa Philippines. As of now, ewan ko baka pag pinadala sa atin available na, pero hindi pa siya available sa Philippines, yung hype feature ng YouTube. So yun, hanggang dito na lang. Bye! Bye. Elian, say bye. Nanonood siya. Bye guys. Thank you. Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. I never thought I'd heal from a broken heart. No.